Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So, i-share ko lang sa inyo, noong nakaraang Friday pa to nangyari. Ako po ay nagpang-medical, yung 6 months na medical ko. At ngayon ko lang i-share sa inyo. Kasi meron akong ginawang video, pero nakat ko siya kasi gawa ng, may tumawag sa akin yung kasama ko pala dito na, ang tawag dito, na nandito din sa Singapore, na Pilipina din siya, isang black lang kami. So, yun, ito yung video. So, nandito ako ngayon sa clinic at ako ay papamedical, naka-schedule ako magpamedical dun sa 6 months check-up ko. Kasi dito sa amin, every 6 months nagpapa-check-up yung mga helper para sure na yun guys, very safe dito. So, yun, hintay lang ako. So, nagbayad na ako. So, ayun guys, tapos na ako mag-medical. Ayan. So, ayan, nakikita nyo naman. So, every 6 months dito sa amin ay kailangan magpa-medical. Ang helper, balang tinetest nila ngayon is yung sa STD at saka sa pregnancy test. Kasi diba usually na normal dito yung mga wala silang pakialam sa mga lovers dyan. Basta yun, basta bawal kang mabuntis. So, yun, every 6 months may medical check-up. Tapos ako, pagka 2 years yata is yung namin is ewan ko lang kung abutan ko pa kasi patapos na yung aking kontrata next year. So yun, naman siya. Pero pag nag-renew ako, mag-x-ray ako, ganun. So balik kanina, medyo masakit siya guys kasi tawag doon, hindi ako mahanapan ng dugo. So inuulit niya ulit, tinusok, ang sakit. Ayun, hindi ako tinitingnan ko kasi siya bang ginagawa niya. Hindi kasi ako takot sa yung mga injection na yan. Pero nung tinusok niya kanina, ramdam ko yung pain. Tapos nung tinitingnan ko, hinugot niya, sinaksak niya ulit din kasi walang dugong lumalabas. Tapos sabi niya sa akin kung tinanong niya lang ako kasi yun ang maganda dito, tinatanong ang mga helper about dun sa kung gaano ka nakatagal sa amo mo, tapos mabait ba sila, tapos tiningnan yung weight ko, tapos yung tawag yun, yung timbang ko, tsaka yung nakwan doon, nagbumagsak ng lang man, 49 something ang kilos ko, tapos naging 48 something, tapos inano ako kung kamusta yung kung anong oras ako wake up at saka anong oras ako nagpapahinga, ganun. So yun, sinabi ko, nag-ano sila ng mga info. Ayun. So ayan siya, sisi Pilipino. Hindi, nag-ano ako ng video. Tawag dito, nagkakapamedical ko lang. 6 months medical. Akala ko saan? Nandyan pa ako, next year pa ako, tapos ng kontrata ko. Ayun. Akala ko umuwi naman siguro. Kaya naman nagpita. Ang mga alaga nang dadala agad mga matanda. Oo, kasi malingki, ba? Nakita mo? Ano ba ginagawa? Sinasanay sila na wait. So ayan, pasensya na kayo naputol kasi nagawa nga ng nagmarites na kaming dalawa. So yung dapat na video ko is hindi na siya related sa aking gustong content. Kasi ang content ko doon is about sa 6 months na medical ko. So yun. Actually, yung pinagme-medicalan or clinic ko kasi na kung saan ako nakaschedule is every 6 months kasi yun. So, pag may record ka na sa kanila, since may record na ako sa kanila, binigay ko lang yung working permit ko, tapos chinek nila, tapos yun. So, okay na. Hindi na nila tinanong kung ano yung mga basic info about me. Pero pag first time nyo kasi halimbawa, first time nyo palang magpa-medical, yung every 6 months. So, pagka 6 months nyo sa employer nyo, so, imi-medical kayo, alamin dyan kung yung phone number mo, saan kayo nakatira, ganun, yung about sa work info mo, ganun. So, yun. Tapos, since hindi ko naman na first time sa kanila kasi usually doon ako nagpapa-check up kasi every 6 months yun, sa 2 years mo, magkakaroon ka kasi ng 3 beses na medical check-up na lang yun, dugo lang yung kukunin sa'yo. Then, yung pagka-4th mo is, pagka 2 years mo kasi sa kanila is x-ray na yun, with x-ray na. So, yun. Bali yung, nung una pala, ihi.
yung ang inano sa akin yung urine test. Pero nung second and third ko is ang kinuha na sa akin is dugo na, sa dugo na, kasi parang nag-aano sila about sa yung tinignan ko yung kasi yung meron kasing maliit na papel yan na isi-send sa bahay ng employer mo na galing sa MOM o sa Ministry of Manpower na nakaschedule ka na ng medical mo. Yung nakalagay doon na yung helper mo is i-schedule na ng medical hanggang sa ganitong due, kasi kung hindi ma-revoke yung working permit pag hindi nakapa-medical dun sa hanggang due date na ibibigay nung MOM sa atin na parang palugit. Ngayon, so yun, natapos na ako. Hindi ko na siya na-videohan yung inside nung doon sa pinag-medicalan ko kasi bawal doon. So, ang nangyari lang is pumunta ako ng counter. So, yun, tinanong ako kung kasi Pinay din naman yung nasa counter, yung parang nurse na nandun. So, tinanong niya ako kung first time ko, sabi ko hindi, may record na ako. So, yun, hiningi lang yung working permit ko. Tapos, yung chinek nila niya sa computer. Tapos, nagbayad lang ko ng $35. Guys, ang magbabayad ng medical mo dito ay hindi kayo, employer nyo po, yun, sagot yun nila. Tapos nun nag-waiting lang ako nung tinawag na ako, ay minutes lang, tinawag na rin ako. Tapos kinuha yung weight ko, yung timbang ko at saka yung height ko. Tapos in-input na niya sa computer. Nung pag-check niya, sabi niya sa akin is bumaba ng parang 1 kg yung aking timbang, sabing ganun. Tapos tinanong lang niya ako kung kamusta yung mga amo ko. May nagtatanong-tanong sila. Minsan parang basic na sa kanila yun kasi inaalam nila kung kamusta yung situation ng mga helper, ganun. So yun ang maganda dito, nagtatanong kung gano'n ako katagal sa amo ko, kamusta ang pakikisama ng amo ko, anong oras ako nag-wake up, ganun. So yun, konting lang. Tapos afternoon, yun na, tapos na. Inano ka na nun, injekan ka na, sabihin na sa'yo na huwag masyadong munang kung medyo lagyan ng ice pack, gano'n yun. Yung mga gano'n lang pag medyo masa siya, yung gano'n. Nagkaroon ng pasa, yung gano'n pala yun. So yun lang. Tapos afternoon, mga lang, siguro natagal na yung 5 minutes na gano'n yung procedure ng paggawa. Mabilis lang talaga, sobrang bilis lang. Tapos walking distance lang din naman ako dun sa bahay namin. Tapos yung nagbe-video na ako nung nasa labas na ako, tinawag naman ako nung lagi ko nakikita sa playground. Tapos sabi niya sa akin, akala daw pala niya na umuwi na ako ng Pinas kasi hindi na niya ako nakikitang lumalabas. Kasi nga madalas nga kasi kami ng mga bata sa playground. Kasi usually guys, pag may dito kasi pagka may mga bata kayong alaga, kasi yung akin is 10 at 11 years old. Nung nag-start ako sa kanila is parang 8, 9, ganun sila. So, lagi kami madalas sa playground pag mga walang pasok yan sila. Ngayon, hindi niya ako nakikita lately. So, yun, lagi nala ako sa loob ng bahay. Tapos, minsan nakita daw niya yung lola na sinasama yung alaga ko na minsan nagbibitbit ng mga tissue roll yan sila. Dala-dala pa uwi. Pat hindi ako yung kasama ng lola kasi po ako yung nandito lang sa bahay. So, yun, magaan lang talaga guys ang trabaho ko. Kaya yun, mga alaga ko kasi guys, sinasanay talaga yan ng amo ko na maging independent sila. Actually, sa totoo lang actually hindi ko talaga dapat kinukwento yung mga ganun, pero minsan pag dinadala ko sila, may tuition sila, hindi ako nagbibitbit ng bag nila, sila talaga. Kasi sabi nila sa akin pag nakita ng mami nila or daddy nila, pagagalitan sila kasi ayaw ng mga amo ko na parang nagdidepend sila, although trabaho ko naman yun kasi helper nila ako, pero hindi, sobrang bait talaga ng mga amo ko, talagang hindi sila yung parang abusado ganun. So yun, tapos ano pa pala, yung kanina na hindi ko lang kasi binidyohan yung mukha niya kasi ayoko rin for her privacy na siya guys is 47 years old na siya, nagtatrabaho pa rin siya dito sa Singapore at saka may plano siyang parang magpalit ng amo, ganun, pero nagdadalawang isip siya kasi nga sabi niya okay naman siya dyan sa niya nga sa amo niya ko para matitiis na lang siya hanggang sa matapos na siyang for good na siya. Tapos naikwento din niya, sabi ko sa kanya, hindi ka ba mahirapan, 47 ka na magpapalit ka pa ng amo? Sabi niya, hindi, sabi niya ganun, hindi naman mahirap ang yung kasama, yung may isa pa kasi kaming kasama na nasa 50 na siya, nakakalipat lang ng amo, so nag-transfer daw. So yun, so pwede naman as long as yung employer mo is tatanggapin kayo. Minsan kasi may mga employer na gusto talaga nila yan na medyo may edad na kasi magagaling magluto yan. So ibig sabihin nun, parang hindi, parang basic na sa kanila pag matagal na dito sa Singapore na magaling na magluto. So yun, kaya asset din yun pag marunong ka magluto. So yun, pero
Hindi ko sinasabi na kailangan magaling kayo magluto pag nag-apply dito ha, kasi ako until now hindi ako nagluluto, hindi ako magaling magluto, hindi rin ako marunong magluto ng luto nila dito. So yun, kaya hindi rin naman na kailangan mo talaga magaling, but parang advantage din sa'yo kung marunong ka magluto. So yun lang guys, so yun, nakwento ko lang yung about sa pagpapamedical ko. So yun, meron ditong every 6 months na dapat talaga magpa-medical, kaya bawal dito mapuntis. So yun lang, bye-bye!